Makinig ang lahat ng departamento. Pumasok na si Young Master Fang. Pumasok na si Young Master Fang. Copy po, copy. Huling kain na ito ni Young Master Fang. Ayusin niyo ang trabaho. Copy po, copy po, copy po. Young Master Fang, paglipas ng alas 12, maibabalik na po ang tunay ninyong pagkatao. Binabati ko kayo. Kumain po kayo ng mabuti. Matandang Ginoo. Oras po ng trabaho ngayon. Pakitawag po ako sa posisyon ko. Opo. Boss, si Young Master ay tuluyan ng nagbago. Noong makita niya ang mga tauhan natin, ipinaalala pa niya na gamitin ang formal na tawag sa trabaho. Wala na siyang kahit anong bakas ng pagiging spoiled. Ang munting feng shui natin ngayong taon, gaano kaya karami ang hirap na dinanas niya? Halika rito. Isang taon na ang nakalilipas. Nagdeklara tayo ng pagkalugi sa lahat. Itinapon natin ang munting si Shuo sa Jiangsu. Pinatago ang tunay niyang pagkatao upang mawala ang yabang at matutong maging mapagkumbaba. Kung hindi niya ito magagawa sa loob ng isang taon, hindi na siya makakatapak muli sa pinto ng Kyoto. Sa taong ito, ang batang makulit na iyan ay nagkaroon ng napakalaking pagbabago. Sulit na rin ang lahat. Karahasan sa paaralan. Pangbubulas sa mga kaklase. Masaya ba yan? Hindi mo alam? Binabantayan ko ang Section 18. Ang lakas ng loob mong saktan ako? Yari ka na. Tapos ka na. Wala ka ng kinabukasan, alam mo ba? Isang direktor ang tatay ko. Hindi mo ba alam kung ano ang parusa sa pagsuntok sa akin? Aray, Direktor? Sige, pagkatapos ng klase, papuntahin mo rito ang tatay mo para makausap ako. Magpapakilala lang ako. Fang Shuo. ikaw pala si Fang? Fang Shuo? Aray. Ikaw ba ang nakakahiyang leader ng Black Tiger Clan? Sa susunod na manggulo ka uli ng mga batang babae, ingat ka baka parusahan kita ng Black Cat Clan. Aray, huwag. Patawad po. Pero ano pa man ang sabihin, si Shuo pa rin ay ang tanging anak natin, napakalupit mo naman sa kaniya. Mahal ko, paanong hindi rin masasaktan ang puso ko sa kanya? Ngunit siya ang susunod na tagapamahala ng Fang Group at siya ang anak ng nag-iisang Shen Yunjing. Ang pagsubok na ito ay dapat niyang mapagtagumpayan. Buti na lang at 15 minuto na lang ang natitira, sana ay huwag siyang magkamali. Sana nga. Young Master, pagbalik niyo po sa Kyoto, umaasa po ako na maipagsasabi niyo po ang mabuti tungkol sa akin. Hehe. Auntie, mabuti akong estudyante. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nyo. Hehe. May sakit ka ba sa utak? Nadapilakan tuloy ang damit ko. Miss, hindi po magandang magmura. Anong maganda? Walang hiya ka. Alam mo ba kung anong mga brand ang suot ko? Kaya mo ba itong bayaran? Sa totoo lang, hindi pa ako nakasuot ng ganito kamurang damit. Grabe. Bakit mo naman ginaganyan si Joanna? Anak iyan ni Kiao Chenger, isang kilalang nagpapautang, isa silang sindikato. Tapos na ang lalaking ito. Walang hiya ka, hinaharangan mo ako? Ate, 10 minuto na lang ang natitira. Inuutusan ka ba ni Lolo Fang para subukan ako? Anong ate? Hoy bata, ang lakas ng loob mong hamakin ng aming si Sister Kiao? Gusto mo na bang parusahan? Napakalambot ng kamao mo. Hindi ka ba kumain? Hahaha.
Turuan niyo siya ng leksyon. Tapusin niyo siya. Diyos ko, bakit nila sinasaktan ang young master? Hahaha. 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 Che! 3 minuto na lang. Wala na siya. Tandaan mo, huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin dito sa school. Dahil kung hindi, panghabang buhay kitang palalakarin ng nakaluhod. Oras na para lumaban. Grabe, ang galing ng batang ito. Teka siya. Hindi niya ba alam na si Joanna iyon? Zhanglong, Zhao Hu, tapusin niyo siya. Ang lakas ng loob mo na ganyanin ang aking si Sister Kiao. Mga bro, sugod. Ikaw yung gumamit ng upuang ito para hampasin ako, hindi ba? Huwag na tayong magsayang ng oras. Magsabay-sabay na kayo. Isang taon ko itong pinigil. Sa wakas ay nailabas ko na ang kalahati. At para naman sa kalahati, ewan ko lang kung kaya ni Anta Ozi ang gagawin ko sa kanya. Hahaha. Ang husay mo talaga, anak. Natapos mo ang isang taong kasunduan. Matandang Fang. Minsan nagdududa ako kung talaga bang anak mo ako. Nagpadala ka ba talaga ng tao para tapusin ako? Teka, anong nangyayari? Sinong nanakit sa iyo? Xiao Shuo, anong nangyari sa iyo, Xiao Shuo? Wala po ito, ma. May kailangan pa akong asikasuhin. Hindi muna ako babalik ng Kyoto. Ibababa ko na ito? Hoy! Para lang sa panandaliang tapang, kinalaban niya si Joanna. Hindi sulit kung mawawala ang buhay niya. Oo nga, kung nagtiis lang sana siya. Sayang talaga. Hoy bata, bumalik ka na sa inyo at maghanda. Hintayin mo ang katapusan mo. Hinding-hindi kita mapapatawad. Kayong mga kalaban? Parati na lang ba yan ang mga sinasabi nyo? Young Master, handa na po ang sasakyan nyo. Nagkita tayong muli, mahal ko. Young Master, saan po kayo pupunta? Maghihiganti. Matapos ang isang taon, sa wakas ay nagtagumpay din. Xiao Taozi, isasama ka ni Kuya para maglaro? Hi? Sino kaya ang muling nang abala sa matapang na ito?
Ang naging reaksyon sa operasyon na ito ay napakabilis, pero marami pa ring naging pagkakamali. Ang pagpupulong ngayong araw. Chief Shen, may tawag po kayo. Habang may pagpupulong, hindi pwedeng maabala ang kahit sino. Ang patakarang iyon, hindi mo ba alam? Chief Shen, mas mabuting sagutin niyo na po ito. Hello? Shen Yunzao? Hello? Ate? Anong nangyari? Kaya lang naman kita ginawang pinuno ng Jiangsu ay para ipagkatiwala sa iyo si Xiao Shuo. Pero bakit si Xiao Shuo ay nasaktan ng ganoon? Ano? Nasaktan si Xiao Shuo? Shen Yunzao, wag ka nang babalik dito sa Kyoto. Ate, makinig ka muna. Imbestigahan nyo kung sino ang naglakas loob na saktan ng pamangkin ko. Antaozi, ito ang rosas na pinili ko para sa iyo. Maaari ka bang maging girlfriend ko? Ito ang Cartier bracelet na pinag-ipunan ko ng kalahating taon. Nagkakahalaga ito ng 20,000 dolyar. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tanggapin mo na ito. Antaozi, gusto ko maging alipin mo. Arf, arf, arf. Pasensya na. Hindi pa ako pinapayagan ni Papa na makipagrelasyon. Pag-isipan mo naman ako. Nagmamakaawa ako. Tanggapin mo na ito. Ako na lang ang piliin mo. Ako na lang ang piliin mo. Nagmamakaawa ako. Sana ay maawa ka. Isaalang-alang mo ako. Totoo ito. Pasensya na. Kailangan ko na pong umuwi. Umalis kayo sa daan. Hey, yung sasakyan mo, tinakot mo ako. Ano ngayon kung naka-sports car ka? Humingi ka ng tawad kay Taozi. Tingnan ninyo. May mayaman na lalaki na nang-aapi ng estudyante sa kalye. Dakilang anak na babae ng asosasyon ng Azure Dragon, ang Taozi? Kung hindi ko lang alam ang bangis ng iyong ugali, baka naniwala na rin ako na kunwari ay inosente ka. Classmate. Hindi ko talaga alam kung ano ang sinasabi mo. Hindi mo ba talaga natatandaan? Ito ang kinunan mo, di ba? Ikaw pala tong amo ng Black Tiger Clan. Kapag naglakas loob ka ulit na mambastos ng batang babae, sisiguraduhin kong magiging Black Cat Clan ka. Young lady, pasensya na po, nagkamali ako. Parang awa mo na, patawarin mo na ako. Anong kamay ang ginamit mo kanina para mambastos ng batang babae? Nasaktan ka na. Tiyak na napakasakit niyan. Sige na, ilagay mo na itong benda. Ito rin ang kinunan mo, hindi ba? Wala kang kwenta. Kaibigan, maraming salamat. Galit na galit ako sa mga nananakot sa paaralan.
Ang mga larawang ito, 8 sa 10 ito, ay galing sa mga kamay ni Miss Anne. Pasensya na. Pero talagang hindi ko alam ang sinasabi mo. Kailangan ko na pong umuwi. Miss Anne, wala naman akong ginawang masama sa iyo o atraso man sa nakaraan. Pero dahil sa iyo at dahil sa mga larawang ito, nagpakamababa ako ng 1 taon. Hoy, ano ang ginagawa mo sa kanya? Wala ka bang hiya? Bitawan mo siya. Kapag hinawakan mo pa ang aking diyosa, tatawag na talaga ako ng 911. Classmate Fang. Sobra ka na. Hanta Ozzy, napakagaling mo talagang magpanggap na inosente. Baka mamaya ay mapatawad pa kita. Kailangang mahasa ang kutsilyo ni asosasyon ng Azure Dragon. Kung ganyan mo ididiin ang kutsilyo sa baywang ko, hindi mo ako mapapatigil. Mag-usap tayo sa ibang lugar. Sabihin mo sa akin, sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Kapag nandito tayo, hinding-hindi mo malalaman ang sagot. Sandali. Miss Anne, saan ka pupunta? May nanamantala ba sa iyo? Huwag kang mag-alala, tumawag na ako sa 911. Salamat sa pag-aalala niyo, mga kaklase. Pero siya po ay ang boyfriend ko. Bilis, tawagan mo agad si boss. Sige. Hanta Ozzy, magsalita ka na? Bakit mo ako pinaimbestigahan? At bakit mo ako sinubukang paglaruan? Napakasama ng ugali mo. Kaya hindi nakatakataka kung isa pa ako sa mga gustong sumira sa iyo. Huwag ka nang magpanggap. Dahil wala akong oras para makipaglaro sa iyo. Classmate Fang, kapag gumalaw ka pa, ay mawawala ka na sa mundo. Hemp. Sa tamang edad ng paglalaro ng Barbie, bakit nakikigaya ka pang humawak ng kutsilyo? Ang sasakyan ni Classmate Fang, mukhang napakamahal. May panlasa ka? Isang alamat sa mundo ng mga supercar? 3 lang ang ganyan sa buong mundo. Pero kapag hinawakan mo pa ako, iba na ang magiging presyo niyan. Ang laro, dapat nang tapusin. Ngayon lang ako nakakita ng mas baliw pa sa akin. Kawili-wili ito. Parang naipit ako? Hilahin mo naman ako. Pasensya na po, Classmate Fang. May appointment akong mananghalian kasama si Papa, kaya hindi na ako makakasama. Tatablahin mo ang sarili mong boyfriend? Hindi naman. Gustong-gusto kita, boyfriend ko. Pwede mo na bang sabihin sa akin kung bakit?
Sa susunod nating pagkikita, huwag mong kalimutang dalhan ako ng bagong clip sa buhok ha. Paalam. Hoy? Hoy! Isa ka palang delikadong babae. Taoji. Papa. Taoji? Taoji? Papa. Sino? Ang may lakas ng loob na kumitil sa kalayaan ng anak ko? Papa, natatakot po ako. Taoji, huwag kang matakot. Nandito si Papa. Sino ang nangahas na humawak? Sa mahal na anak ni Ann Whiting. Ngayon din ay tatapusin ko siya. Papa, huwag niyo na siyang parusahan. Ayaw ko pong dahil sa akin ay makasakit kayo. Taoji, napakalinis talaga ng puso mo sa hinaharap. Maaari kang apihin ng iba. Ayos lang po. Hindi ba't nandyan naman si Papa? Kahit pa, hindi ako lumaki sa tabi niyo. Basta't nandyan kayo, Papa, hindi matatakot si Taoji. Sige. Uuwi na tayo, anak. Opo. Puntahan niyo sila. Sa sinumang gumalaw sa anak ko, tapusin silang lahat. Opo. Gustong paimbestigahan ni Shen Yunjiao ang aming Kiao's Financial. Alamin niyo ng maigi. Ang estudyanteng nagngangalang Fang Shuo at si Shen Yunjiao, ano ba talaga ang relasyon nila? Pa, ang mahal niyong anak ay nasaktan ng ganito? May balak ba kayong kumilos? Nasa panganib na ang negosyo natin, nakuha mo pang magreklamo? Yung nagngangalang Fang Shuo na iyon, ano ba talaga ang pagkatao niya? Bakit mo siya kinalaban ng wala namang dahilan? Isa lang siyang mahirap na lalaki, ano naman ang magagawa niya? Paano naman siya magkakaroon ng ugnayan sa pinuno ng Jiangzhou na si Shen family? Siguradong ikaw ang may nakaaway sa labas. At ako pa ang sinisisi mo. Ikaw? Hello, ano? Wala na si Fang Shuo? Xiao Shuo. Wala na ba siya? Pasensya na po, Chairman. Isang aksidente sa kalsada po ang nangyari at ang labi ng young master ay naipit sa loob ng kotseng iyon. Biglang sumabog ang sasakyan at ang young master po ay hindi na nakalabas. Aksidente ba talaga ito? Ang pagsabog ay sadyang plinado ng isang tao. Imbestigahan niyo iyan. Opo, sir. Taoji, narito na, si Papa. Papa. Maupo ka. Taoji, wag mo sanang isiping naging malupit ako. Dahil ang lalaking iyon ay tinapos na ni Papa para sa iyo. Taoji, Taoji. Babalik muna ako sa kwarto ko. Fang Shuo. Ngayong wala ka na, napakalaking pagkadismaya nito. Magandang gabi. Girlfriend ko. Ngayon, may karapatan ka na magiganti sa akin. Ang girlfriend ko, nang marinig na wala na ako, mukhang hindi man lang nag-alala. Nag-alala? Siyempre.
Nag-alala ako na baka matapos ka agad at hindi na kita mapaglaruan. Anta Ozzy, baliw ka talaga. Dahil para sa isang laruan na nagbibigay sa akin ng konting saya, kapag nawala ka, mabuburyong ako. Oh, paano mo gustong maglaro? Tulad ba ng elegante mong pag-atake sa tapat ng school? O iyong pagbibigay mo ng band-aid sa loob ng bar? Siyempre, Mukhang si Miss Ann ay mahilig pala sa mga larong suntukan at habulan. mukhang si classmate Fang naman ay mahilig mang ipit sa pader. Nagkunwari kang wala na para manlinlang. At pinuntahan ako. Kung hindi ko sila lilinlangin, paano ako makakapunta para makita ang girlfriend ko ng mag-isa? Hindi ko rin alam kung sinong masamang tao ang gustong tumapos sa akin, mabuti na lang ang boyfriend mo. Ay matalino at mabilis kumilos, kaya masuwerte akong nakaligtas. Classmate Fang, hindi mo naman siguro totoong nagugustuhan ako? Siyempre gusto kita. Gusto ko na sa kabilang buhay, kapag wala na ako, dyan sa Yellow Springs Road, nandoon ka rin para hindi ako masyadong malungkot. O, ano pang hinihintay mo? Tao G, tulog ka na ba? Bakit parang nakakarinig ang papa ng ingay sa kwarto mo? May ingay ba? Oho, Maayos lang po ako, Papa. Sigurado ka bang maayos ka lang? Baka gusto mong pumasok si papa para tignan ka? Huwag. Umalis po kayo. wag naman. Dito sa labas, mahangin at umuulan. At bilang isang taong malapit nang mawala, pumasok lang ako sa kwarto ng girlfriend ko para magpahinga at magtago muna. Hindi naman siguro iyon sobra, di ba? Tsaka ang matandang Fang, si Mama, pati ang tiyuhin ko ay hinalughog na ang buong Jiangzhou para mahanap ako. Tao Z, anong nangyari sa'yo? Totoo po, maayos lang ako, Papa. Nakahiga na po ako, kaya magpahinga na rin po kayo. Mukhang si Binibining Ann ay magpapanggap na namang mabuting anak. Ngayon din, dalian mo. Umalis ka na agad dito. Kundi, hindi ako mag-aalangan na tuluyan ka nang mawala sa mundo. Sa ganitong sitwasyon, nagagawa mo pa akong bantaan? Fang Shuo, anong balak mong gawin? Ano sa tingin mo? Subukan mo lang. Tao Z, papasok na ako. Tao G, okay ka lang ba? Okay lang po ako, Papa. Sige, naistorbo ka na ni Papa sa iyong pahinga. Masyadong mahigpit ang seguridad ng ating pamilya, pero kailangan mo pa rin magkaroon ng sapat na pag-iingat. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko po. O sige, magpahinga ka na nang maaga. Anta Ozzy, iyuko mo ang ulo mo. Sa susunod nating pagkikita, huwag mong kalimutang bilhan ako ng bagong clip sa buhok. Bye-bye. Bagong clip sa buhok. May panlasa ka rin. Pagkalipas ng 3 araw, isuot mo ang binili ko na bagong clip at pumunta ka sa aking huling paalam, aking nobya, Bakit naman ako pupunta? dahil dapat tayong magbigay galang sa mga wala na. Xiao Shuo, pinakaba mo talaga si tiyuhin? Mabuti naman at wala kang nangyaring masama, halos mabaliw na ang mga magulang mo. Nasaan ka ba ngayon? Ha? Ligtas ka ba? Ligtas na ligtas ako. Tiyuhin, huwag kang mag-alala, hindi ako mawawala. Tungkol kay Papa at kay Mama, tulungan mo akong itago muna ang totoo sa kanila. Natatakot akong baka hindi kayanin ng puso ni Mama. Itago? Paano natin itatago? Ginagawa na ng papa mo ang lahat ng kanyang makakaya para mahanap ang may gawa nito sa iyo, gagawin niya ang lahat para lang makaganti. Akala niya ngayon ay wala ka na. Hayaan mo siyang gawin yun. Eksakto, gusto ko ring malaman kung sino ang nagmamadali na tapusin ang buhay ko. Tiyuhin, tulungan mo akong mag-imbestiga sa background ng isang tao. Sino?
Ang anak na babae ni Boss Asosasyon ng Azure Dragon na si Ann Waiting, si Ann Taoji. Si Ann Waiting? Ang pinuno ng mga kriminal. Xiao Shuo? Bakit ka nakasalamuhan ng anak niya? Parang makamandag na ahas si Ann Waiting, matagal na siyang nagahari sa ilalim ng Jiangsu, kahit ako ay kailangang mag-ingat sa kanya. Bakit nagkaroon kayo ng gulo ng anak niya? Gusto ko ring malaman kung ano ba ang atraso ko sa kanya. Sige, itatanong ko at aalamin ko. Bakit suot mo pa rin ang pulseras na iyan? Ang babaeng nagngangalang Taozi, 6 na taon mo na siyang hinahanap pero hindi mo pa rin siya mahanap. Sige na, ibababa ko na ang tawag. Tiyuhin. Paghahandaan ko lang ang sarili kong lamay. Hoy, Sa libing ko bukas, dapat ay maayos ang iyong suot, ang Taozi. Ang palabas na ito, kapag wala ka na bida, hindi ito magiging kapana-panabik. Magandang araw, Uncle Auntie. Ako ang girlfriend ni Fang Shuo. Si Xiao Shuo. Hindi niya nabanggit na may girlfriend siya. Magkakaroon din ng pagkakataon. Sino ba ang pumili ng litratong ito? Ang pangit nito. Girlfriend, naging malungkot ang kinahantungan ko. Kasalanan mo ang lahat. Nakakaaliw. Kasalanan mo ito dahil hindi mo man lang ako sinasamahan? Samahan mo ako. Malikot ka talaga. Kung ganoon mo ako kamis, pumunta ka dito at makipagkita ka sa akin. Ang litrato. Gumalaw ang litrato. Fang Shuo, kinakausap niya ako. Sinasabi niya, sobrang lamig daw niya at sobrang lungkot. Gumalaw ang litrato. Hindi naman siguro, tanghaling tapat pa naman. Ang babaeng ito, ang girlfriend ni Fang Shuo? Dahil ba sa labis na kalungkutan, kaya siya naghahalusinasyon? Kawawang bata. Nawala na si Xiao Shuo, kaya ganyan siya nahihirapan. Hindi iyan totoo, hindi pa nawawala si Fang Shuo. Siguradong hindi niya ako iiwan. Brother-in-law? Natakot ang binibining ito, ihahatid ko na po muna siya para makapagpahinga. Sige po. Ang Taozi, tunay ngang mas baliw ka kaysa sa inaasahan ko. Ako na mismo ang susundo sa iyo. Sige, humanda ka sa akin. Ang aking demonyong nobya. Xiao Shuo, sumo-sobra na ang mga laro mo. Kung sakaling nabuking ka ng tatay mo kanina, pati ako ay mapapagalitan din. At saka itong si Ann Taozi, siya ay... Osge na, wala siyang problema. Umiyak na ang bata. Ang munting laro na ito, matagal na niyang naintindihan. Hindi lang siya natakot, nasahan pa nga niya ako. Tiyuhin, itong bulok mong gamit ay walang silbi. Ang mga gamit na ito ay hindi ginawa para gamitin sa mga gawaing hindi maganda. At saka, yung pinapacheck mo sa akin, may lead na ako. Itong si Ann Taozi ay talagang ang kay Ann Waiting na tanging anak, ngunit ang kabataan niya ay masyadong misteryoso. Hanggang sa mga huling taon, saka lang siya lumitaw sa publiko. Ganoon ba? Young lady, okay ka lang ba po? Ang litratong ito ay totoo. Ayos lang. Walang kwentang laro lang ito.
Fang Shuo. Hayop ka. Hindi ko akalain na aabot ka sa araw na ito. Mabuti at wala ka na. Buti nga sa iyo. Sino ba ang nagsabi na sa kantina mo ako ipapahiya? Sino ka ba? Manahimik ka. Ulyanin na matanda. Galing lang sa simpleng pamilya. Pero nagagawa pang magdaos ng ganito kalaking burol. Ikaw, Binibini, kung hindi ka narito para makiramay, umalis ka na po. Binibini? Tingnan mo ang litrato ng lalaking ito. Nakasabit pa talaga rito. Nagpapanggap lang na disente. Sirain nyo. Sirain nyo ang malas na lugar na ito. Durugin nyo ang lahat. Ipakita sa kaniya kung ano ang mangyayari sa kumakalaban sa aking si Joanna. Ito ang iyong kahihinatnan. Kahit nawala na siya, dapat pa rin siyang ilabas at parusahan ang kaniyang bangkay. Anong ginagawa nyo? Tumigil kayo. Sirain ang lahat. Hinto. Basagin nyo ang litrato ng patay na iyan. Ang kakapal ng mukha nyo. Tingnan ko lang kung sinong mangangahas na gumalaw sa dambana ng anak ko. Matanda. Ako na si Joanna ay hindi isang tao na marunong rumespeto sa matatanda, kaya mas mabuting lumayas ka na. Ikaw. Joanna, alam mo ba talaga kung sino ang binabangga mo? Wala akong pakialam kung sino pa iyan. Dito sa Jiangzhou, walang sinuman ang hindi kayang kalabanin ng isang tulad ko na si Joanna. Hangal. Sinong tinatawag mong hangal? E di ikaw. Walang hiya ka. Sinuntok mo ba ako? Lalabanan kita. Bakit mo ba ako sinasaktan? Kahit ang ama ko ay hindi ginawa ito sa akin. Ikaw na masamang babae. Walang modong bata. Ang lakas ng loob mong saktan ng Sister Kiao ko? Sino ka ba talaga? Sister Kiao, ang tapang naman ng dinala mong tao. Gusto ko lang na protektahan ang natitirang respeto para sa boyfriend ko. Sa ginagawa nyo, napaka-unpleasant nyo naman. Napaka-plastic mo. Sugod na kayo, tapusin nyo siya. Mahal ko, nasiyaan ka ba sa burol ko? Multo. May multo. Fang Shuo, hindi ba't wala ka na? Bumangon ng patay. Nanay ko, totoong multo ito. Xiao Shuo, anak ko, buhay ka? Buhay ka nga? Tinakot mo si Mama? Ma, dahan-dahan lang, dahan-dahan. Kapag sinakal mo pa ako, tuluyan na akong mawawala. Mababaliw ka niyan. Fang Shuo. Bastos kang bata ka. Nagkunwari kang wala na. Sa ganito kalaking bagay, nagawa mo pang makipagbiro. Tingnan mo ako ngayon, parurusahan talaga kita. Ako. Lao Fang, nasa harap tayo ng maraming tao. Bigyan mo naman ako ng muka. Muka? Ang dangal ng tatay mo ay sinira mo na. Gusto mo pa ng muka? Lalapastanganin kita. Ma! Laufang, tama na. Ang mahalaga ay ayos lang ang bata. Ayos lang siya. Xiao Shuo, humingi ka ng tawad sa tatay mo. Sus, alis. Kilos na. Ang lahat ng tauhan ni Pamilya Kiao, nang walang itinitira, ay arestuhin ninyo lahat. Chief Shen, anong mga kaso ang isasampa? Paggawa ng gulo, planong paninira ng libing ng ibang tao, at pananakit, sapat na ang mga iyan. Hepe ng pamilya Shen. Pamilya Fang, sino ba talaga kayo? Fang Shuo, niloko mo ako. Hindi kita mapapatawad. Joanna, ang tatay mong si Kiao Chenger. Maging siya ay hindi na mailigtas ang sarili niya. Kung tatanungin mo naman kung sino ako. Ako si Pamilya Fang. Mula sa Kyoto na Pamilya Fang. Sa susunod, ikaw at ang nagpapautang sa Bombay mong ama, huwag kayong kumalaban ng maling tao, buksan nyo ang inyong mga mata. Mula sa Kyoto na Pamilya Fang? Dalhin na iyan. Opo. Tulungan mo naman ako, oh. Ayoko nga. Kailangan mo akong tulungan. Papakilala ko sa inyo, si Ann Taoji, ang girlfriend ko. Kumusta po kayo, uncle at auntie? Mabuti naman. Ano sa tingin mo? Ang ganda, di ba? Napakamabait niya, hindi ba? At napakalumanay rin. Isa siyang mabuting babae. May lakas ka ng loob na saktan ako?
Sige. Mukha namang masunurin. Sige. Sa susunod sa pamilya Fang, kailangan ko bang magpakumbaba? Ang pasaway na batang si Fang Shuo, humanap pa ng nobya na mas baliw pa sa kanya. Miss Ann, kamusta po kayo? Pa, ma. Kami ng nobya ko. May aasikasuhin lang po kami. Mauna na kami. Ikaw na bata ka. Classmate Fang, hindi mo pa babalak bumitaw? Aray, 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 aray. Antaozi, mas nakakatakot ka pa kaysa sa kahit anong demonyo. Nalaman ko na, kung gayon, lumayo ka na sa akin. Miss Ann, hindi pa tapos ang laban nating dalawa. May utang ba ako sa'yo? Anong utang ba ang mayroon sa pagitan natin? Anong utang? Habang kinukuhanan mo ng litrato ang ebidensya laban sa akin para ibigay kay matandang Fang, habang pinaparusahan mo ang mga masasamang taong iyon pagkatapos, habang gumagawa ka ng aksidente sa kalsada, ay tinutulungan mo rin ako sa gitna ng lamay. Antaozi, parang lalo lang ako nagkaka-interes sa iyo. Fang Shuo, tila mayroon kang isang bagay na hindi naiintindihan. Oh? Sa larong ito ng pangangaso, ang mga tuntunin ay manggagaling lamang sa akin. Siguradong narinig na ni Miss Ann ang bansag sa akin bilang isang halimaw. Hindi ka ba natatakot na tapusin kita? Classmate Fang, mukhang hanggang ngayon ay hindi mo pa rin alam kung sino ang tunay na Panginoon dito. Ang boyfriend ko mukhang gusto niyang kumain ng peach. Ang batang Panginoon ng pamilya Fang, nag-iisa ka na lang ba? Ngayong araw, ituturo namin sa iyo kung paano sumunod sa patakaran. Walang hiya, ang sarili kong patakaran, ang tanging batas. Tumayo ka. Umanda ka sa akin. Hoy. Salamat. Anong pangalan mo? Gagantihan ko ang kabutihan mo. Hindi na kailangan ng kapalit. Tawagin mo na lang akong Taozi. Makikita pa ba kita? Xiao Taozi. Tapos na ang lahat ng investigasyon. Ang taong gustong tumapos sa iyo, siguradong ang ama ni Antaozi na si Unwaiting. Tama nga, siya talaga iyon. Tama ang hinala mo. Sa libing, talagang nag-abang siya ng maraming tao para magmanman sa iyo. At pagkatapos niyon ay pumunta pa siya sa lugar ng insidente para mag-imbestiga. Walang duda roon. Pa-excite ang laro. Xiao Shuo. Huwag mo na itong intindihin. Ang matandang ito, hinahayaan ko na siya noon pa man. Pero ngayong may balak siyang sa pamangkin ko na si Shen Yunzhou, parang gusto na yata niyang parusahan na siya ng langit. Tiyuhin? Mayroon ka pa bang mga impormasyon tungkol kay Antaozi? Ang lahat ng nakuha ko ay narito na. Masyado nang matagal, at dahil sangkot ang pinaka-importanting impormasyon ng asosasyon ng Azure Dragon, ay masyadong maingat at malinis ang ginawa nilang pagliligpit sa insidente. Pero, may nahanap akong isang interesanting bagay.
Itong si An Taozi, noong wala pang 15 taong gulang, ay wala naman sa tabi ni Ann White. 6 na taon na ang nakararaan, tsaka lang siya kinuha pabalik. 6 na taon na ang nakalipas? Napakaswerte naman. Anong suwerte? Tiyuhin, sa tungkol kay pamilyaan, huwag ka munang makialam, mayroon na akong plano. Xiao Shuo. Taozi, ano ba talaga ang balita tungkol sa lalaking nandun sa libingan kanina? Wala itong anuman. Akala ko ba ay wala na siya? Bakit bigla siyang nagpakita? At isa pa, yung sinabi niya tungkol sa girlfriend, ano ang ibig sabihin yon? Kailan ka pa nakipag-ugnayan sa batang iyon mula sa pamilya Fang? Papa, hindi totoo ang balitang wala na siya. Maging ang burol ay palabas lang. Tungkol naman sa girlfriend. Totoo po iyon. Ikaw, anong sabi mo? Alin ang totoo? Papa, sinasabi ko po na Pang Shuo ay boyfriend ko. An Taozi, alam mo ba ang mga pinagsasabi mo? Ang batang iyon ng mga Fang, akala mo ba ay laro-laro lang siya? Alam mo ba kung gaano katuso si Fang Kuan, ang matandang iyon, at kung gaano kahigpit protektahan ng pamilya nila? Idagdag mo pa ang kanilang pinuno na si Uncle Shen Yunjo. Masyadong malalim at delikado ang pamilyang iyon. Alam ko po iyon. Hindi mo alam? Ang mga hangal sa pamilya Kiao ay tinapos na ni Shen Yunzu. Ubos ang kanilang lahat dahil lang sa pagsira nila sa tablet para sa alaala ni Fang Shuo. At ngayon ay sasabihin mo na boyfriend mo siya? Nakuha ni Nakiao ang nararapat sa kanila. Anong kinalaman natin doon? Papa, masyado kang kabado. An Taozi, binabalaan kita. Lumayo ka sa kanya. Masyadong madilim ang kanilang mundo. At magulo ang sitwasyon, hindi natin basta-basta mapapasok iyon. Nag-iisa ka lang na pinakamamahal kong anak. Hindi ko hahayaang mapahamak ka kahit kaunti. Tungkol naman sa Fang Shuo na iyan, hahanap ako ng pagkakataon para parusahan at ilayo siya. And waiting. Binabalaan din po kita. Ang sarili kong buhay. Ako ang masusunod. Kahit na itaya ko pa ang buhay ko, wala akong papayagang lumapit o saktan siya. Kahit po kayo. Ikaw. Talagang ginagawa mo ito para sa lalaking iyon at binabantaan mo pa ako? Papa? Hindi ito isang banta, kundi isang abiso. Busog na po ako. Mauna na po ako. Pumasok ka nang walang paalam? Sa tingin ba ni classmate Fang ay masyadong maluwag ang seguridad sa bahay namin? O dahil masyadong mabait ang pakikitungo ko? Wala sa dalawa. Iniisip ko lang, may mga dapat pagbayaran at may mga bagay na dapat gawin habang tahimik ang gabi at habang tayong dalawa lang para sa mga panahong iyon ay maging mas malinaw ang lahat at maging mas kasiya siya. O? Classmate Fang, paano mo gustong maningil? Gusto kitang pagbayarin ng husto. Pero parang hindi ko naman kaya. Pang Shuo, alam mo ba kung ano ang nangyari sa huling tao na nagtangkang gumanito sa akin kung nasaan na siya ngayon? Alam ko. Malamang ay nakabaon na sa kung saang magandang lugar o kaya naman ay lumulutang na sa kung saang pantalan. Gusto mo rin ba? Nasubukan? Iba ako sa kanila. Ako ang boyfriend mo. Pati ang sugat ni classmate Fang ay amoy Milokoton din. Ang Taozi? Kaya ba paulit-ulit mo akong kinukulit? Dahil may lihim kang pagtingin sa akin? Huwag kang asumera. Ang Taozi? 6 na taon na ang nakararaan. Nagpunta ka ba sa Kyoto? At sa isang madilim at luma na eskinita,
ay may iniligtas kang isang lalaki? Sa Kyoto? Hindi. Mahigpit ang tatay ko. Bago kita nakilala, hindi pa ako nakakalabas ng Jiangsu. Baka naman nagkakamali lang si classmate Fang o sadyang napakarami mong babaeng pinapaasa. Kaya naguguluhan ka na? Ganoon ba? Kaparehong kapareho mo siya? Na mayroon ding napakalamig na mga mata. Ang pangalan mo ay Antaozi at Xiao Taozi naman ang sa kanya. Tsaka, naiwan niya ang bagay na ito. Oo? Napakalaking coincidence naman. Hairpin na Milokoton, bracelet na Milokoton. Mukhang si classmate Fang ay baliw na baliw talaga sa Milokoton. Sa kasamaang palad, hindi ako ang iyong Milokoton. Fang Shuo, napakalakas ng loob mo. Boss An, magandang gabi. Kunin siya. Parusahan yung taong iyan. At iligpit na siya. Tigil. Antaozi, anong ginagawa mo? Antaozi, mukhang ang tatay mo para sa manugang na ito ay hindi gaanong masaya. Brat ng pamilyang Fang, akala mo ba talaga hindi ko kayang gawin ang iniisip ko sa iyo? Matapos mong bastusin ang kama ng anak ko, ipapakita ko sa iyo ang impyerno dito sa lupa. Sugurin siya uli. Pa, wag niyo siyang sasaktan. Taozi, pinoprotektahan mo pa rin ba siya? Unwhiting, wag kang makialam sa buhay ko. Siya, ang boyfriend ko. Antaozi, nawawala ka na sa sarili. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Tao siya ni Pamilya Fang. Mortal siyang kaaway natin. Kani-kanina lang ay pilit kanyang hinahawakan. Nagagawa mo pa talagang... Gusto ko talaga siya. Kung gusto mo siyang tapusin, unahin mo na ako. Sige. Sige lang. Talaga palang napakabait mong anak. Para lang sa isang lalaki, ay tatalikuran mo pati sarili mong tatay. Ayos lang. Kung hindi siya aalis, ako ang aalis. Binibining An, Inga, para sa akin, pati sarili mong tatay pinalayas mo. Sa ipinakita mo, mukhang masyado akong nagiging espesyal Sa tingin ko, ang pagiging mag-boyfriend natin ay naging totoo na rin. Fang Shuo, huwag kang masyadong kampante. Iniligtas kita, pero hindi dahil sa'yo. Dahil ito sa laro ko na hindi pa natatapos. Inakala mo ba? Napakakawalan kita ng ganoon lang? Hindi ka ba talaga si Xiao Taozi? Tumahimik ka. Wala akong alam sa kahit anong iskinita o kahit sinong pitch. Fang Shuo, huwag kang masyadong managinip ng gising. Hindi mo alam? Taozi? Tingnan mo ako sa mga mata at sabihin mo iyan muli. Ang may-ari ng bracelet na ito, hindi ba ikaw? 6 na taon na ang nakakalipas, ang batang babaeng tumulong sa akin na makabangon muli. Hindi ba ikaw iyon? Hindi ako iyon. Baka nga, ang iyong si Xiao Taozi ay matagal na nawala. Fang Shuo, tingnan mong mabuti. Ang nasa harapan mo ngayon ay si Antaozi, ang young lady ni Asosasyon ng Azure Dragon. At ikaw lang ang biktima ko. Sige, Antaozi, tingnan na lang natin kung sino talaga ang tatapos sa huli. Ang larong ito, sasabayan kita hanggang dulo. Mahal, pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Hindi madali ang pinagdaanan ko.
Lahat ay ginawa ko. Mali. Ginamit ko ang napakaraming yaman upang maibigay ang lahat. Pinalaki ko ang anak nating babae. At naging napakaganda niya. Pero anong nangyari? Sa huli, yung lalaki mula sa pamilya Fang, ang bastos na batang iyon, ay kinuha lang siya. Umakyat pa siya sa bintana. At hinalikan pa siya. Hinalikan pa talaga siya. Hinalikan niya ang anak mo. Ang batang iyon mula sa pamilya Fang ay isang malaking gago. Walang yak. Isang perwisyo. Sinabihan ko na rin ang Fang na batang iyon na lumayo kay Taozi. Pero si Taozi, para sa kanya, ay naggalit sa akin. Tinawag pa niya ako sa buo kong pangalan. Ann Whiting. Ann Whiting. Sabi niya, wag daw akong makialam sa buhay niya. Aray, ang puso ko. Ang puso ko ay napakasakit at nanlalamig. Ang anak nating inaasahan kong mag-aalaga sa atin, siya ay binigo ako. Mahal ko ang anak natin. Hindi na niya ako mahal. Wala na yatang saysay na magpatuloy pa ako. Sige na, isama mo na ako! Sino yan? Kapag may nakakita sa atin, napakalaking kahihiyan nito. Kasalanan ito ng Fang Show na iyon, ang masamang batang iyon. Hindi pa ito tapos. Mrs., huwag kang mag-alala. Ang ginawa ni na Pamilya Ann at Pamilya Fang, ang matinding galit na ito, ay hinding-hindi ko makakalimutan. Hinding-hindi ko hahayaan na si Taozi ay masangkot kay Pamilya Fang. Dapat nang mawala si Fang Shuo. Lao Chen, ako ito. Ang babaeng iyon na si Pamilya Kiao at si Joanna. Pag-aaksaya lang sila ng pagkain habang nakakulong. Gumawa ka ng paraan, ayusin mo na makalabas dahil sa sakit o kaya naman ay dahil sa kawalan ng ebidensya ay pakawalan na siya. Siguraduhing legal ang mga papeles. Huwag kang mag-iiwan ng kahit anong butas. Tama, gawin mo na ngayon din. Sige, tatanawin ko itong utang na loob. Siguradong sa pagkakataong ito, wala nang mahahanap na mali sa akin si Taoji. Hindi ba? Si Joanna ang mortal na kaaway ni Pamilya Fang at dahil wala na siyang matatakbuhan, siguradong galit na galit siya kay Pamilya Fang. Siya ang pinakamatalim kong sandata. Miss Kiao, ayos na po ang lahat ng papeles. Base sa mga bagong ebidensya at sa pagsusuri sa inyong kalusugan, pansamantala po kayong palalayain. Tara na po. Sabi ko sa iyo, Young Master Fang, may kailangan ka ba talaga o wala? Siya na nga ba talaga si Xiao Taozi? Tito, talaga bang inimbestigahan mo ito ng maigi para sa akin? Teka, hindi mo ako tito. Ikaw na ang tito ko, ayos na ba? Ang mga impormasyong ito tungkol kay asosasyon ng Azure Dragon, lahat ng alam ko ay nasabi ko na sa iyo. Young Master Fang? Ate, brother-in-law, bakit kayo nandito? Pinuntahan ko lang kayong dalawa? Tiyuhin? Sa pagitan ng magtiyuhin, ano pa ba ang mga nililihim mo sa akin? Fang Shuo, ipaliwanag mo ito sa akin. Ang Taoji, na anak ni Ann Whiting, at ang panganay na ate ng asosasyon ng Azure Dragon. Siya ba ang sinasabi mong mabait na girlfriend? Xiao Shuo, alam mo ba kung sino si Ann Whiting? Isa siyang makapangyarihang pinuno ng mga kriminal at hindi na mabilang kung ilang tao na ang nasaktan o pinagbayad niya. Ang Taoji ay anak ni Ann White. Masyado itong delikado? Sa totoo lang si Ann Taozi ay hindi ko pa girlfriend. Talaga? Pero magiging girlfriend ko na siya soon. Bata ka, anong ibig mong sabihin na magiging girlfriend mo na siya soon?
Nais kang ipahamak ng tatay niya, pero pinoprotektahan mo pa rin siya? Magkaibang bagay iyon. Hay nako, Xiaoshuo. Gusto mo ba akong mamatay sa galit? Ang babaeng iyon ay parang isang ahas. Lumapit siya sa'yo dahil mayroon siyang masamang pakay. Hindi siya ang iyong Little Peach. Ang iyong Little Peach ay imposibleng maging isang walang awang anak ng isang kriminal. Kung siya nga iyon, ako mismo ang aalam. Pero bago iyon, walang kahit na sino ang pwedeng magdesisyon para sa akin. Ikaw na bata ka. Sige. Sige. Matapang ka na talaga, hindi ba? Kahit ang mga magulang mo ay hindi mo napakikinggan? Fang Shuo, binabalaan kita. Kung patuloy kang magmamatigas at patuloy na makikipag-ugnayan kay pamilyaan at masasangkot sa gulo na magdudulot ng malaking kapahamakan, huwag kang aasa na ililigtas ka pa ng pamilya Fang. Ang sarili mong gulo, ikaw ang sumalo. Hello? Joanna? Gulo sa negosyo? Sige, naintindihan ko. Papunta na ako agad. Nakalabas na si Joanna. Winawasak nila ang bar natin ngayon. Joanna, paano siya nakalabas? Problema ko ito. Ako na ang bahalang magayos. Hindi ko kailangan ng tulong nyo. Fang Shuo, bumalik ka rito. Xiaoshuo. Yunzhao, bilis. Magpadala ka ng susunod sa kanya. Huwag niyo siyang sundan. Dahil ayaw niya ng tulong natin, hayaan natin siyang lumutas niyan mag-isa. Kuya Shuo, may kasama si Joanna na 12 lalaki. Lahat sila ay mga mapanganib na kriminal at may mga armas sila. Ang mga tauhan natin ay natrap sa loob, nasaktan ng ilan sa kanila. Naintindihan ko. Paalisin ang mga tao. Isara ang pinto. Opo. Ha ha ha. Ha 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 ha. Sige, wasakin nyo. Durogin nyo ang lahat. Fang Shuo. Pamilya Fang. Walang kwenta. Sa tingin nyo ba may halaga kayo para sa akin? Ang galing niyo po, Sister Kiao. Ipakita niyo kay Pamilya Fang ang resulta ng pagsuway sa inyo. Tama. Dito sa Jiangcheng, si Sister Kiao ang dapat masunod. Ang lakas naman ng loob mo. Wow, wow, wow! Masyado ka namang mayabang? Sinong nanakit? Kuya Shuo, iyang dalawang iyan, sila ang pinakamarahas. Kayo na naman, 2 aso na ito. Joanna, hindi ko akalain na may kakayahan ka na makawala mula sa harap ng mga mata ni Shen family. Sino kayang magaling na tao ang tumulong sa'yo? Tandaan mo, hindi mo ako nakita. Kung ang pamilya Kiao ay muling babangon, ay nasa iyong mga kamay na. Oh, wow! Fang Shuo, babalaan kita. Humakbang ka pa ng isa at baka mapinsala na ang leeg niya. Joanna, wala kang takot. Naglakas loob kang galawin ng tauhan ng pamilya Fang. Ilang araw lang ang lumipas, may bago ka na namang gimmick. Kayo sa pamilya Fang, hindi ba ay paborito ninyong ipagmalaki na mga matulungin kayo kung ngayong araw dito sa teritoryo ng pamilya Fang ay may mawala? Para sa inyo sa impluensya ng pamilya Fang, ito ay magiging malaking usapin. Ha 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 ha. Isang manager lang ng bar, magkano ba ang halaga niyan? Sapat ba iyan para pambayad? Sa buhay ng mga kaibigan mo? Fang Shuo, itigil muna ang pagpapanggap. Hindi ba kayong mga taga-pamilya Fang ay hindi nananakit ng inosente? Kung ngayong araw ay may mawala na naman, sisira na ang pangalan ng pamilya Fang at tuluyan ng mabubulok at hindi ka na matutulungan ng Shen Yunzhou. Pangalan? Sa tingin mo ba ay may pakiyak roon? Sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo at pati sa akin din. Sige, Fang Shuo. Ngayong hindi mo na pinapahalagahan ang buhay ng bihag, Eddie, Sandali lang. akala ko ba wala nang pakiang Young Master Fang? Baka kasi, kapag wala na ako, magkita pa rin tayo sa kabilang buhay. Napakalalas ko naman. Ikaw, tigilan mo ang daming daldal. Gagamitin namin ang mga taong ito para makipaglaro. May lakas ka ba ng loob? Laro?
Sige, sabi mo, titingnan ko kung ano ang laman ng utak mong puno ng galit at takot, kung may maisip ka bang magandang paraan ng paglalaro. Maglaro tayo ng simpleng laro. Paikutin ang bote. Kung kanino ito tatama, ay siyang talo. Ang sinumang matalo, ay papatawan ng mabigat na parusa sa kamay. Baliw. Baliw ka talaga. Kuya Shuo, huwag mo siyang pansinin. Sige ba? Pero kung sila ang parurusahan, napaka-boring. Gusto ko ikaw. Siyempre, kapag natalo ako, ibibigay ko ang kamay ko sa'yo. Kuya Shuo? Fang Shuo, huwag kang sumobra. Baka gusto mong magsama tayo sa pagbagsak. Magsama sa pagbagsak? Karapat dapat ka ba, Joanna? Kahit bilang kalaban, wala kang sapat na galing. Ngayon, alinman sa lumuhod ka at humingi ng tawad. O ituloy natin ang laro. Pusta ang mga daliri mo. Sige, laban. Ang dalawang kamay mo ay magiging akin lahat. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hoy bata, malas mo lang. Sister Kiao, aling kamay ang kukunin natin? Young Master Fang. Ikaw na mauna? Fang Shuo, huwag kang sumobra. Joanna, ang paraan mo ng pangdaraya ay katulad mo rin, bulok. Ikaw, anong pinagsasabi mo? Anong espesyal na lubricant ang inilagay mo sa loob ng botelyang ito? Kahit kaunting puwersa lang, nawawala na sa balanse. Ang ganitong laro, 8 taong gulang pa lang ako ay pinagsasawaan ko na. Ang tunay na laro, ngayon pa lang magsisimula. Ikaw ang nandaraya. Tanggapin mo ang pagkatalo mo. Ako ba ang kikilos? O ikaw na ang gagawa nito? Hindi ganoon yon. Ang papa ko ay... Ang papa mo? Si Kiao Cheng-er mismo ngayon ay hindi na mailigtas ang sarili niya. Tungkol naman sa'yo. Kaliwang kamay o kanang kamay? Young Master Fang. Lolo Fang, nagmamakaawa ako sa iyo. Nagmamakaawa akong patawarin mo na ako. May nag-utos lang sa akin. Pinalaya ako ng taong iyon para idawit ka sa gulo. Tumigil ka. Hindi mo ba gustong malaman kung sino ang gustong manakit sa iyo? Kung sino man ang nanakit sa akin, ako mismo ang magpapabayad sa kanya. Tungkol naman sa iyo. Maging mabuting tao ka na lang sa susunod na buhay. Classmate Fang, ang maruming trabahong tulad nito, bakit kailangan mo pang gawin ng personal? Kailan ka pa nandyan? Simula noong binasag niyo ang unang bote ng alak. Classmate Fang, ang pananakit ay hindi makakalutas sa ating problema. Kung gayon, anong payo ni Miss Ann? Sa mga madidilim na gawain, mayroon tayong mas propesyonal na mga tao para gawin iyon. Sina Kiao at ang kanyang anak na nagdala ng maraming gulo ay kailangang magbigay ng katarungan. Hindi ba? Mas mabuting ibigay mo ito sa akin. Sinisiguro kong magiging maayos ang lahat at walang magiging problema sa hinaharap. Ibibigay sa'yo? Gusto ba ni Miss Ann na magpanggap na mabuting tao? O lilinisin mo lang ang kalat nyo? Sige. Pagbibigyan kita sa pagkakataong ito. Pero ang pag-atake ng tatay mo sa akin, sa sitwasyong ito, paano natin lulutasin yan? Ano ang sinasabi niyo, Classmate Fang? Ang tatay ko,
Hinding-hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Fang Shuo, hayop ka. Bilisan mo at ibaba mo ako. Walang hiya ka, Fang Shuo. Walang hiya. Ang mga taong ito ay ibalik nyo kay Boss Ann. Opo, sir. Kuya Shuo, Dadalhin kita sa isang lugar. Si Kiao Cheng-er ang panama na pinalabas ng tatay mo. Alam mo yan? At alam ko rin yan. Naghahanap ang tatay ko ng taong tatapos sa iyo. Ngayon, kung paparusahan mo ako, ay patas lang. Wala akong pakialam sa kung sino ang gustong tumapos sa akin. Si Ann Whiting, si Kiao Cheng-er. Pare-pareho lang silang mga hunghang. Ano bang mahalaga sa'yo? Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Ikaw ba talaga si Xiao Taozi? Ang nagpabangon sa akin 6 na taon na ang nakakalipas. Ang may-ari ng bracelet na ito? Ikaw ba talaga yon? Sabihin mo sa akin. Fang Shuo, 6 na taon na. Bakit parang hindi ka pa rin natututo? Alam ko na. Ikaw nga, si Xiao Taozi. Kapag tumitingin ka sa akin, ang iyong mga mata. Kung ganoon nga, anong gagawin mo? Ang taong nagligtas sa iyo 6 na taon na ang nakararaan ay ako at makalipas ang 6 na taon. Ang gumamit sa iyo at pumayag na tapusin ka ng tatay ko ay ako rin. Hindi na ako ang babaeng nasa alaala mo na si Xiao Taozi. Ako si Ann Taozi, ang young lady ng asosasyon ng Azure Dragon. At ang larong ito ng habulan ay hindi na mapipigilan. Gusto mo mang magpasalamat o gusto mong maghiganti? Ann Taozi, umamin ka na ikaw si Xiao Taozi at sapat na iyon. Wala nang ibang mahalaga. Simula ngayon, ang mga tuntunin ng larong ito ay ako na ang magpapasya. Aminin mo na, Xiao Taozi. Hindi ba at 6 na taon na ang nakakalipas noong iniligtas mo ako ay nahulog na ang loob mo sa akin? May nakita ka na bang mga ngaso na iibig sa sarili niyang huli? Nobya kita? Iyan ang mismong inamin mo sa tapat ng gate ng eskwelahan. Nandyan ka na pala. Nag-enjoy ka ba sa pakikipaglaro sa walang hiyang bata na iyon mula sa pamilya Fang? Papa, pakiayos po ang pananalita niyo. Si Fang Shuo ay nobyo ko na ngayon. Ann Taozi, may respeto ka pa ba sa paningin mo sa akin bilang ama mo? Alam mo ba, ang ginagawa mo? Papa, alam na alam ko po kung ano ang ginagawa ko. Hindi mo alam? Naglalaro ka ng apoy, ang apoy ni Pamilya Fang. Isa itong hukay na lumalamon ng buo nang walang ititira. Hindi ba't ikaw rin ay mahilig maglaro ng apoy? Ang Joanna na sandatang iyan, ikaw, nagagamit mo ba ito ng maayos? Anong Joanna?
Kung si Joanna ay matagumpay na gumawa ng gulo ngayon, at hindi sinasadyang maparusahan si Fang Shuo, ang ibig sabihin po niyon ay nakamit niyo na ang gusto niyo. Hindi ba? Ginawa ko lang iyon. Bilang tatay mo, para tulungan ka, lumayo ka sa kanya. Anta Ozzy, binalaan na kita. Hindi biro kalabanin si Pamilya Fang. Pero ikaw, sa halip na makinig, ay mas lalo mo pang pinalalala. Iniisip mo ba na kaya mo na ang lahat na ang asosasyon ng Azure Dragon ngayon ay hindi na sapat para sa iyo o dahil ba nalilito na ang isip mo? Dahil sa lalaking iyon? Kailan ko pa po ba nagawang mag-isa ang lahat? Papa, sa pagiging sunod-sunuran ko, isang mabuting anak, hindi pa ba kayo kontento? Anta Ozzy, huwag mong isiping wala akong alam. Ang batang iyon na si Fang Shuo, nakakatakas lang siya ng maraming beses dahil palihim mo siyang pinoprotektahan. Tama. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit kinuha ko ang litratong iyon para ibigay kay Pamilya Fang? Ginawa ko nga iyon para protektahan siya. Dahil kung mananatili siya, sa lugar na kahit tayong dalawa ay hindi siya maaabot, doon lang siya makakaiwas sa galit at paghihiganti niyo noon, hindi ba? Ginawa yun ni Papa para protektahan ka. Hindi ko kailangan iyan. Taoji. Wala na rin ang mama ko dahil sa proteksyong sinasabi niyo? Hindi ba? Xiao Taozi, nakita mo na ang boyfriend mo ngunit hindi ka man lang bumabati. Bakit napakalamig mo? Masyadong bakante ang oras ni classmate Fang at nagpunta pa rito sa eskwelahan para harangin ako. Busy ako, kailangan kong mag-aral. Mag-aaral? Ano naman ang inaaral mo? Inaaral mo ba kung paano maging elegante habang pinahihirapan ang iba? O baka naman inaaral mo kung paano tumira ng tumpak? Nagkakamali ka. Bilang panganay na anak ng asosasyon ng Azure Dragon, habang mas marami akong natututunan at mas lumalawak ang aking kaalaman, ay mas lalong babantig ang mga malas na tao sa mundong ito. Ginagawa ko ito bilang katarungan. Classmate Fang, humaharang ka sa daan. Xiao Taozi, iyang baluktot mong katwiran, gusto ko iyan. Nabalitaan niyo ba? Ang engranding auction mamayang hapon? Oo. Yung tampok na item sa auction. Sabi nila isa itong napakagandang kuwintas. Isang peach na pendant na puno ng mga pink na diamante. Diyos ko, ito, ang simula pa lang na presyo niyan ay halos kasing halaga na ng buhay ko. Grabe talaga ang mga mayayaman. Tila ba? Yang klase mo sa katarungan ay kailangang i-reschedule. Halika, dadalhin kita sa isang masayang lugar. Kayong mga young lady, kapag kasama niyo ako, 100 beses kayong mas ligtas kaysa sa dati niyong boss. Manatili lang kayo dyan. Sir at ma'am, pakipakita po ang inyong imbitasyon. Wala kaming dala. Pasensya na po, isa itong private auction. Kapag walang imbitasyon, ay bawal pumasok. Uy, ngayon, kahit sino na lang ay nagtatangkang pumunta dito, hindi man lang tinitingnan kung anong klaseng lugar ito. Tama ka, Young Master Chen. Tingnan mo ang itsura niya. Niwala man lang siyang suot na disenteng damit. Tapos, naglakas loob pang pumasok. Baka balak mo lang kumuha ng litrato ng patago? Hahaha. Ikaw ang may-ari dito, di ba? Tuloy po kayo. Ikaw, hindi ba ikaw ang boss ng auction? Ngayon, siya na ang boss. Halika na. Ang paraan ni Young Master Fang sa pag-aayos ng problema ay napakadirekta talaga. Kapag isa kang mayamang tagapagmana, hindi ba't ito ang tanging benepisyo? Mga kababaihan, mga kagalang-galang na lalaki. Ang susunod ay ang tampok na hiyas sa auction na ito. Ang Taoji Yao Yao, isang kwintas na gawa sa pinakamataas na uri ng pink diamond na maingat na inukit at binuo. Walang bahid ng dumi,
nagpapakita ng kagandahan, at iisa lang ito sa buong mundo. Magsisimula ang bid sa 5 milyong dolyar. 5 milyon at 500,000 dolyar. 6 na milyong dolyar. 7 milyong dolyar. Young Master Chen, gusto ko ang pitch na iyon. 10 milyong dolyar. 10 milyong dolyar. At 1 sentimos. Mga kagalang-galang na lalaki, ang dagdag sa bid natin ay bawat 500,000 dolyar. 15 milyong dolyar. 15 milyong dolyar. At 1 sentimos. Hoy, huwag mong isipin na porket kakapasok mo lang ay ang galing mo na. Ano ba ang abilidad mo? Para makipag-agawan sa akin? Ha? Abilidad sa pera? Pwede na ba iyon? 30 milyong dolyar. 100 milyong dolyar. Nabenta sa halagang 100 milyong dolyar. Maligayang pagbati sa inyo, sir. Salamat sa inyong lahat. Gusto kasi ito ng girlfriend ko. Young Master Fang. Siya pala ang Young Master ng pamilya Fang sa Imperial City. Sa Imperial City? Na pamilya Fang? Aminin mo na? Matagal mo na akong gusto, hindi ba, Xiao Taozi? Oo. Si Young Master Fang ba? Ay nakatira na sa loob ng tiyan ko ngayon? Nakatira sa tiyan mo? Ako ang mangangaso mo. At ako rin ang biktima mo. Alam mo naman, na matagal na tayong hindi mapaghiwalay. Ikaw ang panganay ng pamilyang Fang. At ako ang panganay na anak ng asosasyon ng Azure Dragon. Sa pagitan nating dalawa, walang salitang tayo. Minsan talaga gusto ko nang patahimikin ang bibig mo para makita kung gaano ka talaga katigas. Kaya hindi mo kayang sabihin gusto mo ako? Ay dahil nag-aalala ka. Sa boss ng asosasyon ng Azure Dragon and Whiting ang iyong ama, pero paulit-ulit niya akong gustong tapusin. Nag-aalala ka na ang asosasyon ng Azure Dragon at ang pamilyang Fang ay magkaaway? Talagang magkasalungat? Iniisip mo rin ang mga litratong kinuha mo dahilan kaya sa loob ng walang kwentang Jiangzong na iyon ay nagpanggap akong mahina ng 1 taon. Hindi ba? Kalahati lang ang tama mo. Ang utang ng tatay mo? Ang gulo sa Joanna? Pati na ang patibong mo, walang mahalaga roon. Ang importante ay ang Taozi. Gusto kita. Kahit pa anak ka ng boss ng asosasyon ng Azure Dragon o yung maliit na demonyo na nanakit gamit ang baseball bat, makukuha rin kita. Talagang isa kang baliw. Mula noong sinabi mo sa gate, ng school na siya ang boyfriend mo na wala na ako sa sarili ko. Mula noong nalaman ko na ikaw ay si Xiao Taozi sa sandaling iyon, hinding-hindi na ako magiging mahinahon pa. Fang Shuo. Gusto kang tapusin ng tatay ko. Wala akong pakialam, kahit subukan pa niya. Hindi lang ito ang una o pangalawang beses na sinubukan niya ako, pero matatag ang buhay ko. Hindi ako basta-basta mawawala. Kahit na naging dahilan ako ng pagkakulong mo ng 1 taon, wala pa rin ba itong pakialam sa'yo? Kahit na hindi ko alam kung bakit mo iyon ginawa. Ngunit, kung hindi dahil sa mga litratong kinuha mo, baka nasa Kyoto pa rin ako at nagsisilbing pasaway na hari at hindi kita makikilala. Kaya napag-isipan ko na. Basta't makilala lang kita. Kahit ikulong pa ako ng 10 taon, handa akong gawin iyon. Baliw ka. Isang baliw para sa isang demonyo, hindi ba't bagay tayo? Classmate Fang, nanliligaw ka ba sa akin? Taozi. Gusto kita.
Xiao Taozi, simula sa araw na ito, ipapaalam ko sa buong pamilya Fang mula taas hanggang baba ang isang mahalagang bagay na ikaw ang Taozi ay pag-aari ko. Baliw na Young Master. Napakayabang mo naman. Mabuti pang maghanda ka para harapin ang parating na mensahe ng Asosasyon ng Azure Dragon bukas. Ang galit ng tatay ko ay hindi lang dahil sa ilang mabulaklak na salita mo, para ito ay basta na lamang mawala. Sige, sakto lang yan. Para mapagbayaran na lahat ng mga atraso. Kahit gaano pa kalaki ang galit niya, tatanggapin ko ang lahat. Hanggang bukas. Hanggang bukas, baliw kong kasintahan. Susunduin kita bukas, Xiao Taozi. Hump. Naisipan mo pang bumalik? Fang Shuo, hindi ka na nakikinig sa mga sinasabi ko. Maghapon kang nakikipag-ugnayan sa Antaoji na iyan. Wala ka na ba talagang pagpapahalaga sa sarili mo? O sa tingin mo ba ay napakatatag na ng pundasyon ng pamilya Fang ko? Lao Fang? Xiao Shuo, mag-usap kayo ng maayos. Nay! Tay! Pumunta ako rito. Hindi para mapagalitan ninyo, kundi para may ipaalam sa inyo. Si Antaoji ay girlfriend ko. Ngayon, at sa hinaharap, walang pwedeng humadlang. Kasama na kayo. Ikaw? Ikaw na suwail na anak. Para sa isang anak ng kriminal, ay lalabanan mo ang pamilya mo? Alam mo ba kung anong klaseng tao si Ann Whiting? Sa dami ng mga ginawa niya, malamang ay mapahamak ka ng 10 beses. At paano mo malalaman kung gaano talaga kadelikado si Ann Taozi? Xiao Shuo, pakiusap na ni Mama sa iyo. Dito sa mundo, maraming ibang babae, makakahanap ka rin ng mas higit sa kanya. Ma, kahit gaano pa siya kahigit, hindi siya si Xiao Taozi. Hindi mahalaga ang pagkatao niya. Ang mahalaga ay kung sino siya. Hindi ka ba natatakot na balang araw ay tapusin ka ni Ann Whiting? Kung balak akong tapusin ni Ann Whiting, haharapin ko siya. Pero kayo, kung dahil lang sa pagkatao niya, ay tutulan niyo kaming magsama. O gumamit man kayo ng paraan para paghiwalayin kami. Ay huwag niyo nang asahan na ituring kayong pamilya. Lapastangan? Talagang lapastangan? Alam niyo kung sino si Fang Shuo sa taong napili ko? Kahit sino pa ang humarap, walang makakapigil sa akin. Ma, pa, magandang gabi po. Nandito ka na? Opo. Taozi, sa loob ng maraming taon, hindi ka kailanman sumuway sa utos ni Papa. Ang imahe ng isang mabait at masunuring babae. Pagod na akong umarte ng ganoon. Pag-arte? Noong wala na si Mama, sinabi niya sa akin, Zier, maging mabait ka, maging masunurin ka, sikapin mong mabuhay. Kaya, nagpanggap akong isang masunuring anak ng mahigit 10 taon. Umarte ako ng napakatagal, pinakita ko ito sa lahat, pati na rin sa inyo. Ikaw ang mahal ng Ann Whiting na ito. Bakit kailangan pang umabot sa ganito? Noong una, gusto ko lang mabuhay, hanggang sa nakasanayan ko na. Alam niyo ba kung ano ang halaga ni Fang Shuo para sa akin? Sa magulo at miserableng buhay kong ito, siya ang iisang bagay na totoo. Si Fang Shuo na naman. Papa, malaki na ako. Ang sarili kong landas, ako mismo ang tatahak. Si Fang Shuo, pinili ko na siya. Tanggapin niyo man ito o sa hindi. Kahit na hindi ko alam ang dahilan niyo sa pagtatangkang parusahan si Fang Shuo, huwag niyo nang hahayaang malaman ko pang ulit ang tungkol sa mga ganoong bagay. Dahil kung hindi, wala akong pakialam kung mawala na ang turing ko sa inyo bilang tatay.
Nandito ka na sa bahay? Oo. Ikaw? Naparusahan ka ba ng pamilya mo? Parusa. Sa sobrang galit ni Papa, muntik na siyang maatake sa puso. At ang mama ko naman ay iyak ng iyak. Pero nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Hindi na makakagawa ng gulo si Pamilya Fang. Sige. Kahit walang sinasabi ang papa ko, alam kong sa loob niya ay nasasaktan din siya. Magaling ang ginawa mo. Ang aking munting anghel na may sungay, mukhang tagumpay nating napaamin ang magkabilang panig. Nagsimula pa lang tayo. Ang malakas na bagyo ay magsisimula pa lamang. Alam ko. Xiao Taozi, tandaan mo, ano man ang mangyari, gaano man kalaki ang problema. Nandito lang ako para sa'yo. Manatili ka lang sa likuran ko. Anong gusto mong kainin bukas? Nagawa mo pang isipin si Young Master Fang sa kabila ng lahat? Kahit gaano pa kalaki ang gulo, kailangan pa rin kumain. Ipagdiwang natin ang ating opisyal na paghahamon sa buong mundo. Hanggang bukas. Sige, hanggang bukas. Pa, may kailangan pa po ba kayo? ZR. Galit. Galit ka ba sa akin? Ang mama mo. Huwag mong banggitin ang mama ko. Sinasabi mong gusto mong protektahan ang taong iyon, pero wala na siya. Siya ang humarang sa balang dapat tatapos sa iyo. ZR. Oo. Galit ako. Galit ako dahil isinama mo siya sa magulong mundong ito. Galit ako sa'yo. Hinayaan mo akong mabuhay bilang isang sunod-sunurang walang kaluluwa. Sige. Sige na. Kung galit ka sa akin, tinatanggap ko. Ako ang naging walang silbi. Ako, si Ann Waiting, ang nagkasala sa inyong mag-ina. Pero ngayong nangyari na ang lahat, kailangang malaman mo ang katotohanan. Malaki ka na. Sa iyo na ang desisyon. Anong ibig mong sabihin? Ang balang iyon, si Pamilya Fang ang nagpakawala. Mula kay Kyoto si Pamilya Fang para malinis ang mga umahadlang para sa tinatawag nilang lawak ng negosyo nila. Nagbayad sila ng masamang tao. Fang Quan, Shen Yunqing. Ang mga kamay nila ang dahilan kung bakit nawala ang mama mo. Batang Master Fang. Nasaan si Anta Ozzy? Andito ako para sunduin siya. Si Ma'am ay wala na po sa bansa. Wala sa bansa? Anong ibig mong sabihin? Nagbakasyon ba siya o ano? Ang amo po at ang dalaga ay madaling araw pa kahapon. Nag-migrate sa Canada. Hindi pa po alam kung kailan sila babalik. Kung ganoon, meron ba siyang iniwang mensahe para sa akin? Kahit isang salita lang po? O kahit anong bagay? Masyado pong nagmamadali ang pag-alis niya. Wala siyang iniwang kahit ano. Utos po ng aking amo, pakiusap na huwag na kayong babalik pa dito muli. Xiao Taozi, nangako ka sa akin na ngayon ay sabay tayong kakain. Xiao Taozi, nasaan ka na? Anta Ozzy. Lumabas ka, Anta Ozzy. Xiao Taozi, nasaan ka ba? Hanggang sa muli.
Hanggang sa muli. Mahal kong baliw. Siya po ang boyfriend ko. Hindi pa man lang tayo sabay na kumakain. Hindi pa tayo naglalaban ng magkasama, sumuko ka na agad. Xiao Taozi. Sagutin mo ang telepono. Saan ka ba talaga nagpunta? Hello, Tiyuhin. Gamitin mo ang lahat ng connection mo. Alamin mo kung nasaan sina Taozi at White kahit saan sa buong mundo. Gawin mo ang lahat ng paraan ngayon na. Ako ang bahala kung magkaroon man ng problema. Xiao Shuo, kumalma ka lang. Ang mag-amang Waiting ay parang bula na biglang naglaho. Ginamit ko na ang lahat ng makakaya ko para mag-imbestiga. Pero alam mo naman na, ang pamilyang An ay sadyang magaling sa pagtatago ng bakas. Ang suwail na anak na iyon, ayaw pa rin sagutin ang tawag ko. Dahil lang sa isang Taozi, ay nawalan na siya ng sarili niyang bait. Ang mga gawain sa kumpanya ay tuluyan na niyang pinabayaan. Buong araw lang siyang nagpapakalasing at nagsasaya. Wala na siyang respeto sa sarili. Fang, nasasaktan lang si Xiao Shuo. Masyadong nagmahal ng tapat ang batang iyon. Nagmahal? Sa tingin ko, nawawala lang siya sa katinuan. Ang anak na babae ng Whiting na iyon, tingin mo ba ay mabuting tao iyon? Mabuti na ring umalis siya para matauhan ng anak mo. Mayordomo. Ano po iyon, sir? Ipamahagi niyo ito? I-freeze lahat ng nasa ilalim ng pangalan ni Fang Shuo. Lahat ng kanyang bank account, pati ang mga credit card niya. Bawiin niyo ang lahat ng sa kanya, pati ang lahat ng stocks niya sa kumpanya at ang lahat ng mga mamahaling sasakyan niya. I-lock lahat iyon sa garahe. Sabihin niyo sa kanya, kung gusto niyang manahin ang pamilya Fang, ay bumalik na siya agad dito. Putulin na niya ng tuluyan ng ugnayan niya kay pamilya An. At sumunod siya ng maayos para hawakan ng mayordomo. Kung hindi, ako, bilang Fang Quan, ay ituturing na wala akong anak. Lahat ng pagmamayari ng pamilya Fang, kahit isang sentimo ay wala siyang makukuha. Masusunod po, sir. Young Master, ito po ang utos ni Boss. Naka-freeze na po lahat ng mga asset na nakapangalan sa inyo, pati po ang inyong mga stock at sasakyan. Sabi po ni Boss, umuwi na po kayo agad at putulin na ang koneksyon nyo kay Pamilya An. Dahil kung hindi, ang mawawala po sa inyo ang karapatan nyo bilang tagapagmana ng Pamilya Fang. Tagapagmana? Kung wala si Xiao Taozi, anong silbi ng lahat ng iyan para sa akin? Young Master, mag-isip po kayo ng mabuti. Walang silbi sa akin ang yaman o kahit ang mataas na kapangyarihan. Dati, para kay Xiao Taozi, pumayag akong magpunta sa Kyoto at maging isang hari ng panggulo o kahit maging isang sunod-sunuran sa Jiangzhou sa loob ng isang taon. Pero ngayon, kunin niyo na ang lahat. Narito na ang order mong pagkain. Fang Shuo, ng Young Master Fang sa Kyoto, ang tagapagmana ng Fang Family Group. Paano ka naging ganyan kakaawa-awa ngayon? Bakit ka nandito? Noong mga panahong iyon, matapos akong gamitin ng Unwaiting, ay binigyan niya ako ng pera na sapat para mabayaran ang mga malalaking utang ng tatay ko, kaya naman nakayanan kong mabuhay hanggang ngayon. Huwag na tayong mag-usap tungkol sa akin. Nasaan na si Taozi? Nabalitaan kong ginawa niya iyon para hindi ka parusahan ng tatay niya, kaya siya kumuha ng mga litratong iyon. Nasaan na siya ngayon? Para protektahan ako. May customer na nagmamadali sa order. Overtime na naman. Kaya pala, ginawa niya iyon para protektahan ako. Unwaiting, plano mo ba talagang kalabanin ng pamilya Fang ngayon?
Chairman Fang, Mrs. Fang, ako, si Ann Whiting, ay narito ngayon upang humingi ng paumanhin. 15 taon na ang nakakalipas. Simula nang mawala ang mahal kong asawa. Ako, si Ann Whiting, ay nalinlang ng masamang tao at palaging naniniwala na pamilya Fang ang may gawa nito. Ang maling hinalang ito at matinding galit ang naging dahilan ng aking malaking pagkakamali. Talaga bang naisip mo na ang pagkakasala sa asawa mo ay kasalanan ng pamilya ko? Kaya paulit-ulit mong sinasaktan ang anak ko. Totoo yan. At kung hindi dahil sa sapilitang paglayo ko kay Taozi upang ilayo siya kay Fang Shu at paghiwalayin silang dalawa, marahil ay hinding-hindi ko na malalaman ang katotohanan. Ibig mo bang sabihin, si Taoji ang nakatuklas ng totoong nangyari noon? Ann Whiting, buksan mo ang mata mo. Ito ang galit na kinimkim mo ng 15 taon, na muntik nang sumira sa akin, sumira kay Fang Shuo, maging ang relasyon mo sa pamilya Fang at ang buong pagkatao mo. Hindi ka sumama sa akin sa ibang bansa at palihim kang tumakas para lang imbestigahan ang sinasabi mong katotohanan, para lang linisin ang pangalan ng mga Fang. Gagawin mo talaga ang lahat ng paraan. Kung totoo man ito o hindi, ikaw na ang bahalang tumuklas niyan. Nabulag ka ng galit ng napakaraming taon, hinayaan mong ang sarili mong tauhan, ang masasamang taong tulad ni Zhao Kun, na paikutin ka sa kanilang mga palad. Paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo si Mama at protektahan ako. Pero muntik mo nang wasakin ang tanging tao sa mundong ito na tunay na nagmamahal sa akin, at muntik mo na akong mawalan ng pagkakataong malaman ang lahat para malaman ang katotohanan at makamit ang katarungan para kay Mama. Ang lahat ng kasalanang ito ay pananagutan ko bilang Ann Whiting. Hindi ako naghahangad na patawarin ninyo, pero humihingi ako ng pagkakataong makabawi. Uncle Ann, mali ako. Kasalanan ko ang lahat. Nagsusumamo ako sa iyo. Hayaan mo na akong makita si Taozi ng kahit isang beses lang. Pwede ba? Kahit minsan lang. Hinihintay ka na niya. Sige na, pumunta ka na. Hey classmate, nagulat ako sa kotse mo. Xiao Taozi. Parang ilang araw lang tayong hindi nagkita, parang lumalabo na ang paningin ni classmate Fang. Walang hiya ka. Subukan mo pang maglaho ulit. Xiao Taozi. Mula sa araw na ito, kahit saan ka pa man mapadpad o kahit sa langit man o sa kailaliman, hahanapin at hahanapin pa rin kita. Sa buhay na ito, pati na sa susunod, sa akin ka lang. Ang aking Xiao Taozi, ang aking kampon. Narito na ako. Ang laro ay magpapatuloy.